Persona nga kundi yung din niya mahimo. Pero dayag kayo sa atong pagtulong ang simbahan nga usa ra Dios apan tulo ka persona. Okay ba? Kay nag-control lang jud kuno kay is na. Ang mga anghel matawag ang persona. Ngano persona mga anghel kay duna sila sa labutan o libre kabubuton. The intellect and free will. Ang mga hayop kuno sama sa kabayo, mga manana, dili persona kay bisan dakong lawas apan walay sa labutan o kabubuton as mabasa Salmo 32:9. So this la persona. Kaya wala sila free will, wala po sila intellect. Okay. So, arin ako sa pagmatuod ng Amahan Diyos, papanapatuod na ko nga ang Anak Diyos, pagpamatuod na ko nga ang Espiritu Santo Diyos. Apan, usara ka Diyos. Yung ganyan ulit rin hindi, bisan asa ta mag-abot na na. Okay, so, credits to the Google, no? Kuha na ko picture nila dito. Okay, harita sa Amahan. Hindi naman tayo mag-alis siguro na ang Diyos Amahan. Diyos. Okay, ang Diyos Amahan usa ka persona. Naay usa ka persona, adunay free will o intellect. Oh. Pinaagi siyang pag-isulti kang Moises. Asa mabasa Exodo 3, 1-4 ang isang tinig nga nag dilaam o wa nasunaw dilaam siya. So ang Amahan ay persona. Tungod kina siya free will and intellect. Okay? Amahan ko, ikaw ug akong Diyos. Salmo 89:26. Nagsampit siya sa Diyos, adunay intellect o adunay free will. Kay ikaw ang Ginoo mao ang among amahan. Kinadaghanang bersikulo sa Biblia kang Diyos amahan. Wala mo munay common kanatang tanan. Kang Diyos amahan, Diyos gud siya. Okay? Sa New Testament, mabasa sa nato ang mga apostoles nagtuo nagwali nga adunay Diyos amahan. Filipos 2:11 alang sa himaya sa Diyos amahan. Balikon ako ang sisisi ha. Ang sentro sa atong pagtuo mao ang Holy Trinity. Ang mga santos, si Mama Mary, si Saint Joseph, kanang mga santos, mga martir, ang ilang sentro sa hununod kasing-kasing mao ang Holy Trinity. Focus na. Mao daw nalipay ko gitapik ni sister katong Ten Commandments tungod kay every mortal sin is a doorway to your soul. Usa lang kasalang mortal. Usa ka pagpapas anak sakramento sa kumpisa. Ang gingon ni sister no nga musimba kita matag Domingo, why not imong kada adlaw? Kaming mga third family sa required lang mo pagsimba kada adlaw. Kung kaya lang ang simbaho ng Holy Trinity. Unsa pagsimba sa Holy Trinity diha sa Santos nga? Kung ano na kay paglibong sa desisyon hangyo ang Holy Spirit. Enlighten me, Lord. Kung gusto kag kaluyan sa nga mo tibawa ang divine mercy sa panahon sa imong paghukom, ang iwang Diyos anak sa iyong divine mercy. Maglabaw sa tanan ang Diyos amahan. Okay. Karon naman tayo no, ang apostoles nag-iisip na ang amahan, Diyos amahan nga Diyos. Tungod kay ang langit ang amahan Diyos man usa Ginoo siya. Lucas 10:21. Ginoong Hesus miingon, amahan Ginoo sa langit ug sa yuta busa tinaw adunay Ginoo ang Dios nga amahan. So walay lalis ang Dios amahan, Dios. Okay, arita sa Dios nga anak. Si Kristo kini namo gilaing topic ani. Bahay ni Kristo, di ba? Santisima Trinidad, sunod ani is Christology about the nature, divine nature of Christ. Ang iyang pagka-Dios ug iyang pagka-tao. Nga naliso naman ang is it God died? Nagilansang si Kristo sa cross. Okay, umano na nato na isyu. Ang tudlo kasi sa simbahan ato na gitawag nga hypostatic union. Sa man hypostatic union? Si Kristo, Dios o pagkatao. Pero usa lang tanan. Nga kay si Kristo Dios man sa iyong paglansang sa cross, ang iyong pagka-Dios namatay. Nalagpasan sa malansang. Kaya nga dili lagi nabuhaton. Isa kung mubasa mo Catholic ka ng answer, gumikas sa hypostatic union. Oh. Ang second naman nga tuan, mamawali ta ang mga topic tani pero ako lang ihatagan mo kuan. It's because of the hypostatic union. Nag-away mga kuan na sa invisible pero kinaragot tuo lang tayo sa panulong simbahan. Di ba? Okay, Diyos nga na.
Si Kristo mao Dios anak ng kinahang persona sa Santisima Trinidad. Napakatao siya diha sa uyan sa mahal nga Birhen Maria. Mo dako kay dako giguro si Mama Mary. Sa tanang babae, siya gigipili sa Dios nga anak siya ma. Saba. Kung ang Israel ginala nila gumikan kay tuwa dito si Kristo, nagpakatao nagabuhi. So much more sa iyang pag-aunggan. Amen. Aron kuno adunay pagluwas, aron kita maluwas adunay pag-ula sa dugo. Unsaon man ang Dios nga magpakatao. Kisa magihimo niyang instrumento aron ang Dios mahimong magkatao adunay pag-ula sa dugo. Juan 4:24 ang Dios Espiritu. Aron mahimo siyang lawas, iagi siya ni Mama Mary. Ya ikaw Kristiyano, ikaw magi ni Mama Mary, ang mismo ang Dios. Hihimo kahimanan si Mama Mary aron ta maluwas. Amen. Dako gibro si Mama Mary mo nang pag-rosary mo. Ayaw mo katulong ang adlaw, kundi mo ka-rosary. Nay usa ka santos na ingon, kay tay si Naposos Liguri bagay ingon nga ura kuno peligro ayang kalag anang panahona o anang adlaw kung dili siya kung dili siya ka-rosaryo. Rosaryo ba? Pila na may 15 minutes? Importante nga na. Gani, anak-anak, tamaw na ng rosaryo ako lang tulumanon ko na nato isip kinikanan. Nya ato kung yung kanang ban. O dara si San Agustin. Mo to no? Aduna siya okay, balik ko na to. Si Kristo ang Diyos, anak, ang kanang persona sa Santisima Trinidad, kung nagpakatao siya diha sa tiyan sa mahal na Birhen Maria at nagbuwas ka nato sa sala. Kaya siya matuod man nga tao, intellect and free will na amat, persona, aduna siya tawhanong lawas sa kalag, ang akong kalag, nagsabog ngayon, pag-ayo, isa hangtong sa kamatayo. Naaman sa intellect o free will, ibati siya o nagsubo. So persona si Kristo. Dara, Hebreo 8, ang amahan, gitawag ni Kristo nga Diyos. Amahan, ingon niya. Musumpak pa yung ka. Diba? Juan 1, kanto si 14, dito na, ang pulong ng kauban sa mahal, ug siya Diyos, nagpakatao, mga si Kristo. Sa ganito, magigikan siya sa mahal. Bungan sa mangsana, isin ba sa himaya, umisulti na rin sa mga profeta. Huwag gato ito na isin ato mo itong pagtuo. Ipadayag ang iyong pagtuo. Ay ipadayag ang itong pagtuo, magiging sa kare, di ba? Nakasintro ang itong pagtuo diya sa misteryo sa Santisima Trinidad. Juan 1:18, ang buntong anak nga Diyos. Gamay lang ang bersikulo ang ibutang anak kay na may topic po about Christology. Kay ako na pamatuon nga amahan Diyos, ang anak Diyos, ano nagpunta sa Espiritu Santo. Okay. Paspas ng gamay, pero sige lang. Kaya kapos na sa rush. Diyos Espiritu Santo. Di ba? Kung ano sa panimbahan sa iyong simbolo? Daw. Okay. Gipasubo nila ang iyong balang Espiritu or Holy Spirit. Gipasubo. Na i-feeling. Na i-intellect and free will. So, persona. Ang Espiritu Santo, Diyos, asa mabasa, Buhat 5:3-4. Si Ananias namakak. Mapagingon nga ni sister ayaw mamakak dahil sa 10 commandments. Batok sa Espiritu Santo nga dili tao kung dili Diyos. Ang Espiritu Santo mo ay naghatag og kinabuhi sa tao asa mabasa. Kung tao lamang ka ordinaryo nga persona, makatag ka kag kinabuhi. Kaysa na may makahatag og kinabuhi? Ang Diyos. Nga kay ang Espiritu Santo kuno naghatag sa kinabuhi so klaro siya Diyos. Amen. Okay, ang sa mabasa ho 33:4, 2 Corinto 3:6. Pusa, Diyos siya. Oh, makatuon na no? Ang amahan Diyos, ang anak Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. So, atas nature. Mao na to, gibalin na ko. Ang nakapamao sa usa ka buta, pananglita ng ice, tubig, baso ng water vapor, managahi sila, apan usara ang ilang tinaiya. Ang pagkatubig o H2O, hydrogen oxide, ang Diyos may tulog ka panagahi na persona apan usara kinaya ang pagka-Diyos. Mura ug mangga. Sa may nas mangga, panik, puno, dugang liso. Pila to ka nature. Pero usara silang mangga. Papel, katuluon og pilo. Pila na kapilo? Tulo. Pero ibukad. Papel lang niya po. Yan ang mga analogy. Lahat pananglitan sa kalayo. Unsang nas kayo, kainit, kahayag, ug ang dara, color. Pila ka nature? Tulo. Pero sila usara ka kalayo. O di ba? Nakuha na? Okay. Dara. Mo naman to no, Diyos sila o dili? Diyos. Ako lang gi-sum up.
Ang Amahan, Diyos. Ang Anak, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos. Anak, mabasa.